Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Pwede na! Gago! Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsusolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan na mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa?